Napakaganda. Galing. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Eugene Fernandez of IBC 13. Alright, good morning po. Sir, since natanong na kanina yung sa may 81-year-old na mistaken identity, since na-mention niyo po yung sa compensation, pwede po ba namin malaman yung details kung ano yung possible na ibigay na compensation for wrongfully accused? We'll give you more details pag makuha namin ang pasensya na muna kayo at hindi pa namin na examine ang issue na yan. We'll do a close examination tapos magbibigay kami ng statement regarding that matter. Alright, so just to clarify, yung pagkaganon, yung sa compensation, hindi siya pare-parehas, iba-iba. Siyempre, i-determine ng korte yan, may court proceedings yan. Alright, sir, tanong ko na lang din yung since Sorsogon na question na rin, yung 8 former rebels na nabigyan ng 100,000. Sir, can you give us a details about it? And yung 100,000 ba na yun, each 8 merong 100,000 or Yes. overall na siya? Yan. Isa pang napakagandang programa na ginawa ng local government. Kahapon, ang nagbigay nun si Salamat, Governor Hamor together Sir, with his wife, si Mayor, Pulongis. at si Jotman, Senator ayun, Chis shoutout po sa inyo sa mga bago lang dyan sa programa aking nila nandun sa kanilang channel mga mga kababayan ha. Isang mapagpalang magandang hapon po sa ating mga new subscriber, no, at mga talagang solid BBM dyan. Yon, magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy. Ayun, General. dahil alam natin, for sa isang yugto ng ating kasaysayan, naging isa sa mga hotbed ng insurgency ang Bicol. Okay, malakas ang insurgency ng sa dumaang mga panahon. Pero sa ngayon, dahil sa mga programang ginagawa ng local government, particularly ng Sorsogon, kahapon may sumurrender na 8 rebels, may mga dalang mga armas, may mga dalang mga landmines actually. So, yesterday was the formal acceptance at binigyan natin sila ng tig 100,000 pesos each. Bali, nakacheck yun na inisyo ng local government sa kanila para makapagsimula sila ng... Let's go! Palag pa po mga kababayan. Pabuti na natin ng kahit 200 likes. Salamat po. Thank you, sir. We also have another question from Ms. Leia Ilagan of UNTV. Morning again, sir. Sir, may recent accomplishment daw po ang Philippine Drug Enforcement. Yes, ang PDEA natin yesterday, kahapon, Sunday, di ba? Saturday night at saka Sunday. Saturday night ay may nahuli tayong 100 plus kilos na part ng ating koplan na kuha natin doon sa Bulacan. Ito si PDEA Director at pwede siya matanong sa mga details ng accomplishment na yun. Embracing nuclear means choosing... Oops! Wait lang ha mga kababayan ha, para matapos natin to. Ito na. Pakibigay nung details nung Yes, sir. kilos. It was an offshoot of a case operation plan na matagal ang hinanda ng NCR SOU Correct. led by Ay, shoutout po Police sa iyo, Colonel Sir, Darren Miranda. Jason. So, Orto. Ayun. matagal na rin ang sinusundan yung tao. Shoutout po, Sir Jason. Umupin siya from Thank you. Tama po kayo ha, Sir Region 3 Jason. to NCR until makakonect yung alpha nila. So, natuloy yung bypass Eto, basahin ko operation. muna mga kababayan bago natin pagpatuloy yan. Sabi nito ni Sir Jason, no, dapat ano to? Wait lang ha, hindi ko mabasa maayos ha. Eto, sabi ni Sir Jason, dapat masugpo ang masama, kawawa tayo, lalo na mga kabataan, walang respeto sa ating bansa. Di ba mga kababayan, no? Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Sir Jason, pasok. Last Saturday. Sir, may nahuli bang suspect? Yes, isang Chinese personality at isang Pilipino. Sir, anong background ng mga suspect? Ito ba ay membro ng sindikato at lagi tayo may nahuhuli dyan sa may parte ng Region 3? It will be a part of a continuing investigation. Pero initially, yung Chinese personality ay may isang front sa Giginto, sa nirerentahan niya. Nagbebenta siya ng seafood shops, may maliit siyang restaurant. Hi, good afternoon po, Ma'am Liberty. Good nirerentahan afternoon. niya sa isang subdivision ulit sa Barangay Bulihan, Plaridel,